walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Hindi natin na, uy, Christian niya kasi ang galing sa Bible. Hindi yun. Sabi ng Lord, maingay ka lang para kang pompyang, ang ingay mo. Walang kwenta yan. Ang sabi ng Lord, tingnan nyo, if I have the gift of prophecy. Wala daw pag-ibig, para daw pompyang. Sukat gamitin mo yan talata, hindi mo naiintindihan. Nakakatawa naman itong mamang ito. Hindi mo naiintindihan yung talatang ginagamit mo eh. Yung sinabi ni Pablo, even if I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I am become sounding brass or a clanging cymbal. O, para kang pompyang na maingay, daldal ka lang ng daldal, wala ka naman pag-ibig. Eh ano ba yung pag-ibig? Eh pagkamali, pupunahin mo, yun ang pag-ibig. Aba ikaw naman pala ayaw mo nang napupuna. Sasabihin mo, inaaway ang lahat ng hindi nag-a-agree. Eh di ayaw mo palang mapupuna. Hindi mo alam yung true love. Ang true love, pinupuna yung mali, ikinukorek yung mali. Ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Kita mo, eh di yung palang iyong pag-ibig na natutunan eh paimbabaw. Kasi sabi mo, pag inaawa yung hindi nag-a-agree, eh walang pag-ibig. Hindi mo kayang tindigan yan. Si Kristo kasi at ang Diyos, kaaway sila ng lahat ng mali. Si Kristo, kaaway ng lahat ng mali. Parang si Satanas, kaaway naman ng lahat ng tama. Kaaway talaga yan eh. Kaya nga ang kahulugan ni Satanas eh, number 1 kaaway. Yun ang kahulugan ng salitang Satanas. The arch enemy of God. Number 1 kaaway ng Diyos. May away talaga. Ang Diyos nga nag-umpisa niyan sa Eden eh. Nung naloko nung ahas o ni Satanas si Eva, sinabi ng Diyos, pag-aalitin ko kayong dalawa, ikaw at ang babae. Pag-aalitin ko ang binhi mo at ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae dudurog sa ulo mo. At ikaw naman ang dudurog sa sakong. O, makakadurog din si Satanas. Sakong lang. Yung sakong dead cell yun eh. Walang silbi masyado yung dead cell eh. Pero yung binhi ng babae at ang iglesia, dudurugin ang ulo ni Satanas. Ano ba ibig sabihin ng pagdurog sa ulo? Pag dinurog ang ulo, hindi pwede yung ahaplos-haplos ka. Ay kapatid, mali ka dyan. Pero ginagalang kita. Pero mali ka dyan. Ganun ba? Pagdurog, para madurog mo ulo ni Satanas, kailangan talaga yung mabagsik na salita. Tapos sasabihin mo, walang pag-ibig. Ang Diyos ang may sabi niyan eh. Wala bang pag-ibig ang Diyos? Pag-ibig nga ng Diyos yun, dapat madurog ang ulo ni Satanas. Basahin natin sa Roma. Ang dudurog dyan yung tunay na iglesia sa Biblia. This is says 20 ng Roma. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kanyo? Sabi ng Diyos sa iglesia ng una, si Satanas dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Si Kristo yon. Dudurugin niya Satanas sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Sa ilalim ng paa ng iglesyang totoo, madudurog ng Diyos at ni Kristo si Satanas. Durugan yan eh. Baka sabihin mo naman, durugista ko. Salita ng Diyos yan. Siya ang dudurog sa iyong ulo. Madudurog ang ulo ni Satanas ng iglesia o ng binhi ng babae na si Kristo at ang iglesia. Hindi mo alam yan talaga eh. Kung alam mo lang yan, sasabihin mo, ba't inaaway mo kayo, hindi nag-a-agree sa'yo. Pag mali, dapat talaga awayin mo. Ituwid mo. Ituwid mo yung mali, magsalita ka laban sa mali, gaya ng ginawa ni Kristo. Mga eskrib at pariseo, mga ano kayo, mga sinungaling kayo, mga bulag kayo, no?
pinapaputi nyo yung labas ng libingan, ang loob, puro man naman mga uod at mga kasuklam-suklam. Malinis ang inyong saro sa labas, pero ang loob, puno ng dumi. O, kita mo? Kayo mga bulag na taga-akay, mga iskrib at mga pariseo, ang dai-dain talata. Ibig sabihin, inaaway sila ni Kristo. Walang pagmamahal si Kristo. Tamo? Di ginagamit mo yung Biblia mo, hindi mo naiintindihan. Natin yung aral niyang Christ Commission Fellowship na yan, kung nasa Biblia. Yung mga miyembro, makinig kayo. Huwag kayong papabawal sa pastor nyo. Palagay mo, galit ka sa akin. Sige, magalit ka na lang, kapatid. Pero, pakinggan mo yung sasabihin ko nasa Biblia. Hindi tinuturo sa'yo ng pastor mo eh. Kasi yung pastor mo, nagpapakunwari, siya may pag-ibig, hindi siya nang aaway. Ako raw, walang pag-ibig dahil inaaway ko raw yung hindi nag-a-agree. Pag hindi ka talaga nag-a-agree sa Biblia, aawayin kita talaga. Ibubulgar ko ang kawalangyaan mo. Pagka nagtuturo ka ng iba sa nasa Biblia, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi nagagalak sa mali, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yan ang tunay na diwa ng tunay na pag-ibig na nasa Biblia. Pag mali, hindi ka hasang-ayon. Hindi ka magagalak, hindi mo ikakatuwa yung mali. Magagalit ka talaga sa mali. Yan ang tunay na pag-ibig. Tandaan niyo po ang talata, mga kapatid, Roma 12:9, tapos 1 Korinto 13, at ang bersikulo ay 4 hanggang 6. Yan ang tunay na diwa ng pag-ibig. Pag mali, hindi ka kukumporme. Pupunahin mo mali. Gaya ng ginawa ni Kristo. Pinuna niya ang mga mali. Inaway niya yung mga mali. Kaya nga siya pinako sa krus eh. Napikon yung mga kaaway niya eh. Bakit ba si San Esteban binato hanggang mamatay? Kasi yung mga mali, pinuna niya eh. Nakipagdiskusyon siya dun sa mga sinagoga ng mga Libertino, Sireneo, Alejandrino, taga Cilicia, Asia. Nakipagtalo sila kay Esteban. Inatake ni Esteban yung kanilang mga pinagagawang mali. Ano nangyari? Di sila makalaban kay Esteban sa Biblia. Ang ginawa, binato na lang si Esteban. Yan dapat alam ng mga ngaral yan eh. Na talagang hindi mo papailalim yung katwiran ng Diyos sa katwirang inimbento lang ng tao. Pag mali, pupunahin mo. Yun ang sinabi ni Pablo. Ang nagkakasala, pang-usapan mo sa harapan ng lahat upang ang iba'y mga takot. Nasa Biblia kasi yan eh. 5:20 ng unang Timoteo. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Ka nagwawalang hiya, gumagawa ng hindi tama, paalalahanan mo sa harapan ng lahat. No? Sa harapan ng lahat. Kaya nga ako binabanggit ko kayo eh. Kasi kayo nag-umpisa eh. Utos kasi ng Diyos yan sa mga ngaral. 58:1 ng Isaias. Pakinggan nyo. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Humiyaw ka, sumigaw ka. Ilakas mo ang tinig mo parang pakakak. Ipahayag mo ang kanilang pagsalangsang sa aking bayan. Kita mo, panluloko, pandaraya, pagliligaw, dapat ipahayag yan, utos ng Diyos yan sa mga ngaral na sa Diyos. Talagang ipapahayag mo yung mali na ginagawa nila. Yan po ang ginagawa natin eh, mga kapatid. Wala naman tayong masamang intensyon eh. Sabi ko nga sa inyo, alam ko kasi maraming magagalit sa akin pag sinabi kong mali yung binyag ng Katoliko. Wala namang bayad ang binyag sa Biblia. Pag sinabi kong mali yung limbo, bibinyagan ng bata kasi pag hindi bininyagan, pupunta raw sa limbo. Pag sinabi kong mali, kasi talagang mali yun, wala sa Biblia yun. Inamin nga ng Papa sa Roma yan eh, hindi naman totoo yan limbo eh. Marami nang galit sa akin. O ngayon, ano ba kung magalit kayo? Basta marinig nyo lang yung totoo.
Okay na ako noon. Kahit itakwil nyo pa ako, basta wag lang kayong gumawa ng masama. Pag walang kokontra sa mali,